Alam mo ba na taon-taon mahigit 40 milyong tao sa buong mundo ang namamatay bago umabot sa edad na 70? Isipin mo iyon. Buong henerasyon, milyon-milyong mga magulang at lolo't lola ang umaalis sa mundong ito ng mas maaga kesa sa dapat. Kung iisipin, halos 2 sa bawat 3 tao ay hindi na umaabot sa tinatawag nating golden years, ang mga taon ng karunungan, mga kwento at payapang kasiyaan na dapat sana ay pinapakinabangan. Kadalasan dahil ito sa mga sakit na pwede namang iwasan, sakit sa puso, diabetes, mataas na presyon ng dugo, stroke at iba pang komplikasyon. Pero heto ang magandang balita. Natuklasan ng mga siyentipiko ang 7 makapangyarihang palatandaan na maaaring magpakita kung gaano ka pa katagal mabubuhay lampas sa edad na 70. At ang maganda rito, hindi ito sikreto, hindi ito mahal, at hindi lang ito para sa mayayaman o masuswerte. Ito ay mga bagay na pwede mong makita sa sarili mo at makabuti kung sisimulan mo ngayon. At manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil ipapakita ko sa iyo ang isang bonus life-saving tip. Isang tip na maaaring magdagdag hindi lang ng ilang taon, kundi dekada pa ng masigla at makabuluhang buhay. Pero bago tayo magsimula, may tanong ako sa iyo. Naniniwala ka ba na ang mga nakasanayan mo ngayon, ang pagkain mo, ang pagtulog, ang paglalakad, ang pag-iisip, at ang pakikipag-ugnayan sa iba ay siyang magpapasya ng kalusugan mo bukas? Kung ang sagot mo ay oo, i-type ang yes sa comments ngayon din. At habang nagsusulat ka ng yes, gusto ko ring malaman kung saan ka nanonood. Ang ating komunidad ay pandaigdigan na. May mga nanonood mula sa Manila, Cebu, Davao, California, New York, Dubai, Riyadh, Nigeria, Canada, at marami pang iba. Kapag ibinahagi mo ang iyong lugar, ipinapakita mo na bahagi ka ng pamilyang ito na nagsusulong ng mas mahaba at mas masiglang buhay. Ito ang Gintong Sustansya, ang iyong pinagkakatiwalaang channel para sa kalusugan, nutrisyon, at longevity ng mga senior. Kung gusto mong manatiling malakas at malusog hanggang sa iyong golden years, pindutin na ang subscribe at bigyan ng video na ito ng malaking thumbs up. Ngayon, magsimula na tayo. Ang unang palatandaan ay ang bilis ng iyong paglalakad. Oo, simpleng bagay na ito ay makakapagsabi kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Isang malaking pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association ang sumubaybay sa mahigit 34,000 senior sa loob ng 15 taon at ang natuklasan nila ay kamangha-mangha. Ang mga senior na mas mabilis maglakad ay nabubuhay ng mas mahaba. Hindi lang ng 1 o 2 taon, kundi minsan ay hanggang 10 taon na dagdag kumpara sa mga mabagal maglakad. Bakit ganon? Dahil ang bilis ng paglalakad ay hindi lang tungkol sa mga binte. Isa itong salamin ng buong katawan. Ipinapakita ito ang lakas ng puso, kalusugan ng baga, tibay ng kalamnan, balanse, coordination, at kahit talas ng pag-isip. Kaya isipin mo ito. Kapag naglalakad ka papunta sa palengke, simbahan o kapitbahay, naglalakad ka ba ng may kumpiyansa at sigla? O mabagal, hingal, at parang hirap na hirap ka? Narito ang hamon. Pagkatapos ng video na ito, tumayo ka at maglakad sa loob ng iyong bahay. Pansinin ang pakiramdam mo. Magaan ba at buo ang lakas mo? O mabigat at nakakapagod? Ibahagi ang sagot mo sa comments. Narito ang tip. Subukang maglakad ng brisk o medyo mabilis ng 20 hanggang 30 minuto bawat araw. Kung maaari, maglakad kasama ng kaibigan o kamag-anak para mas masaya at tuloy-tuloy. Kung kaya mo, mag-target ng 100 hakbang bawat minuto. Kung naniniwala ka na ang paglalakad ang pinakamura at pinakamabisang gamot, i-type ang yes sa comments. At bigyan ng thumbs up ang video na ito kung masaya kang naglalakad o gusto mong gawing bahagi ng iyong araw-araw na buhay. Ang ikalawang palatandaan ay ang lakas ng iyong kamay. Batay sa pananaliksik na inilathala sa The Lancet, natuklasan na ang grip strength, ang higpit na pagkakakapit ng kamay, ay mas malakas na palatandaan ng haba ng buhay kesa sa blood pressure. Bakit?
Dahil ang grip strength ay parang bintana ng kalusugan ng buong katawan. Malakas na kamay equals malakas na katawan. Mahinang kamay equals senyales ng panghihina, panganib ng pagkahulog, at mas mataas na posibilidad ng pagkakasakit. Subukan natin. Kumuha ka ng bote ng tubig o gawin ang kamao at pisilin. Ramdam mo bang solid at buo ang lakas o mahina at naninginig? Kung naniniwala ka na ang lakas ay katumbas ng buhay, i-type ang yes sa comments. At tip namin, gumamit ng stress ball at pisilin ito ng 10 beses bawat araw o kaya tuwalya na pinilipit na parang pinipiga. Dalhin ang mga grocery bag, huwag laging ipaubaya sa iba. Maliit na bagay pero malaki ang epekto. Tandaan, hindi lang kamay ang sinusukat ng grip strength, buong katawan mo ang rinirepresenta nito. Kaya i-thumbs up ang video na ito kung naniniwala ka na hindi pa huli para maging malakas. At huwag kalimutang sabihin kung saan ka nanonood, dahil kahit dito pa lang, konektado na tayo bilang isang komunidad. Ang ikatlong palatandaan ay ang kalidad ng iyong tulog. Alam mo ba na ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng panganib ng heart attack ng 48% at stroke ng 15%? Mga senior na nakakatulog ng 7 to 8 hours bawat gabi naman ay nabubuhay ng mas mahaba at mas malusog. Sa pagtulog, nire-repair ng katawan ang mga tissue, nililinis ang utak at pinapalakas ang immune system. Kung kulang ka sa tulog, nababawasan ang kakayahan ng katawan mong gumaling. Ilan ba ang oras ng tulog mo kada gabi? 5, 6, 7 o higit pa? I-comment sa ibaba. Kung umaabot ka ng 7 o higit pa, i-type ang yes. At narito ang tip. Magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Iwasan ang kape at alak sa gabi. Gawing tahimik, madilim at malamig ang iyong kwarto. At kung inaantok ka sa araw, pwede kang mag-nap ng 20 minutes. Thumbs up kung naniniwala ka na minsan, mas mabisa pa ang tulog kesa gamot. Ang ika-4 na palatandaan ay ang iyong relasyon sa kapwa. Ayon sa isang kilalang pag-aaral mula sa Harvard na tumagal ng higit 75 taon, ang pinakamahalagang predictor ng haba ng buhay ay hindi pera, hindi pagkain, at hindi kahit ehersisyo, kundi ugnayan sa kapwa. Ang mga taong may malalapit na kaibigan, pamilya at komunidad ay mas masaya at mas mahaba ang buhay. Samantalang ang mga nag-iisa, madalas ay mas madaling nagkakasakit at namamatay ng mas maaga. Alam mo ba na ang kalungkutan ay katumbas ng paninigarilyo ng 50 sigarilyo bawat araw? Kaya tanong ko, may taong nagmamalasakit ba talaga sa'yo? Kung oo, i-type ang yes sa comments. At ibahagi rin kung saan ka nanonood dahil kahit dito pa lang, konektado na tayo bilang isang komunidad. Tip, tumawag sa mahal mo ngayon. Mag-invite ng kapitbahay para magkape. Sumali sa simbahan o hobby group. Tandaan, kalungkutan ang pumapatay, pero ang pagmamahal ang nagpapagaling. Thumbs up kung naniniwala ka na mas makapangyarihan ang pagkakaibigan kesa gamot. Ang ika-5 palatandaan ay ang talas ng iyong pag-iisip. Ang mga senior na aktibong pinapatalas ang isip ay may 30% na mas mababang posibilidad na magkaroon ng demensya. Subukan natin, maalala mo ba agad ang kinain mong kahapon ng umaga? O ang numero ng telepono ng matalik mong kaibigan? Kung oo, maganda ang palatandaan yan. Kung naniniwala ka na mahalaga ang malusog na isip, i-type ang yes. At narito ang tip, maglaro ng puzzles, sudoku o crossword. Magbasa ng libro o journal araw-araw. Matutong gumawa ng bago, isang recipe, isang kanta, kahit paggamit ng bagong app. Ang bawat pagsubok sa isip ay parang ehersisyo para sa utak. At kahit ngayon, sa panonood at pagko-comment mo, nag-eehersisyo ka na ng utak mo. Thumbs up kung naniniwala ka na ang matalas na isip ay susi sa mahabang buhay. Ang ika-6 na palatandaan ay ang bigat ng katawan at laki ng bewang. Sabi ng mga doktor, ang iyong bewang ay dapat mas mababa sa kalahati ng iyong taas. Kung 160 cm ang taas mo, dapat mas mababa sa 80 cm ang iyong bewang. Bakit? Dahil ang taba sa tiyan ay hindi ordinaryong taba. Isa itong mapanganib na uri ng taba na nagdudulot ng sakit sa puso, diabetes at cancer.
Sukatin mo ngayon ang iyong biwang. Healthy ba? Kung oo, i-type ang yes. At narito ang tip. Kumain ng gulay, prutas, isda, mani at whole grains. Uminom ng tubig. Iwasan ng soft drinks. Kontrolin ang dami ng pagkain. Kumain hanggang busog lang, hindi hanggang sobrang busog. Tandaan, ang pagkain ay pwedeng maging pinakamabisang gamot o pinakamadelikadong lason. Thumbs up kung naniniwala ka na ang tamang pagkain ang tunay na sikreto ng mahabang buhay. Ang ikapitong palatandaan ay ang iyong pananaw sa buhay. Ayon sa Harvard, ang mga taong optimista ay nabubuhay ng hanggang 50 taon na mas mahaba kaysa sa mga negatibo. Kaya ikaw ba ay taong laging nagrereklamo? O taong marunong ngumiti at makita ng kabutihan sa kahit anong sitwasyon? Kung positibo ka, i-type ang